Ang maringal na piging ay naging entablado ng isang masakit na katotohanan. Habang ipinagdiriwang ng milyonaryong si Rafael ang kanyang engagement, isang batang nanginginig sa takot ang kumapit sa laylayan ng isang katulong at tinawag itong mama. Ang malakas na sampal ng marangyang si Samantha sa bata ay nagpaliyab sa natutulog na puot ni Elena. Sino ang tunay na halimaw sa likod ng ginto? Magsisimula na ang muling pagkabuhay ng isang nakaraang pilit ibinaon sa limot. Sino ang papanigan ng kapalaran? Hindi ko alam kung bakit hinayaan mong pumasok sa pamamahay na ito ang basurang iyan, Rafael. Isa lang siyang hamak na katulong, kasing walang kwenta ng yaya na pinalayas mo noon. Ang mga salitang yon ni Samantha ay tila mga patalim na humiwa sa hangin ng marangyang ballroom. Sa gitna ng kislap ng mga kristal na chandelier at amoy ng mamahaling pabango, nakatayo si Elena na suot ang kanyang kupas ngunit malinis na uniforme. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na tray ng baso, ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang maliit na bata sa kanyang harapan. Dahan-dahan, lumuhod si Elena para pantayan ang taas ni Liam. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, inayos niya ang maliit na bawtay ng bata na bahagyang tumaglid. Isang munting kilos ng pagmamahal, isang haplos na hindi kayang ibigay ng mga brilyanteng suot ni Samantha. Ang munting bata, na matagal nang balot ng katahimikan at lungkot, ay tumitig sa mga mata ni Elena. Doon, sa ilalim ng mga ilaw, naamoy ni Liam ang isang pamilyar na halimuyak mula sa balat ni Elena. Ang amoy ng pinakuloang dahon ng bayabas at sariwang kalamansi. Ang amoy na tanging sa kanyang panaginip na lang nararamdaman. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa lahat ng mga panauhing naroroon. Ang maliit na kamay ni Liam ay mahigpit na kumapit sa laylayan ng damit ni Elena. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bulwagan, isang boses na puno ng pait at pangungulila ang kumawala sa bibig ng bata. Mama. Ang salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong mansyon. Ang basong hawak ni Elena ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang tray, bumagsak sa sahig at nagkapit pira-piraso na tila sumisimbolo sa pagkabasag ng katahimikang matagal nang namamayani. Anong sinabi mo? Ang boses ni Samantha ay naging matinis at puno ng poot. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit dahil sa kahihiyang idinudulot ng bata sa harap ng kanyang mga alta sosyedad na kaibigan. Hindi mo inaang babaeng yan, Liam. Siya ay isang hamak na utusan, isang hampas lupa. Bago pa man makakilos si Rafael, isang mabilis na paghampas ng palad ang dumapo sa pisngi ni Liam. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa paligid, kasunod ng isang nakapanghihina ng loob na hikbi mula sa bata. Nararamdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikang isda sa sobrang sakit at hapdi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Hindi niya naririnig ang bulong-bulungan ng mga tao, ang tanging nakikita niya ay ang namumulang pisngi ni Liam at ang mga luhang dumadaloy sa mukha nito. Isang matinding init ang gumapang sa kanyang katawan. Ang takot na kanina ay nagpapatigil sa kanya ay napalitan ng isang mapanganib na tapang. Hinarap niya ang mapang-aping titig ni Samantha, habang ang kanyang mga kamay ay protektibong bumalot sa nanginginig na katawan ng bata. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang mahinhing si Elena na naghahanap ng hustisya para sa kanyang kapatid. Siya ay naging isang kalasag. Tila bumagal ang bawat galaw sa paligid. Nakita ni Elena si Rafael na papalapit. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Isang timpla ng gulat, galit, at isang bagay na mas malalim pa sa pagkabahala. Sa loob ng kanyang isipan, isang boses ang paulit-ulit na nagtatanong sa wikang Tagalog na tila isang sumpa. Hanggang kailan kailangang dumanas ng ganitong sakit ang isang inosenteng bata dahil sa kasakiman ng mga taong ang tingin sa mundo ay nasusukat lamang sa ginto?
Sapat na ba ang isang pangako sa yumao niyang kapatid para matiis niya ang bawat latay ng pang-aapi sa kanyang pagkatao? Nanatiling nakatayo si Elena, yakap ang batang tumatawag sa kanya bilang ina, habang ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila. Ang gabi na dapat ay puno ng katuwaan ay naging simula ng isang madilim na bagyo. Tumingin si Rafael nang diretso sa mga mata ni Elena at sa unang pagkakataon nakita ng milyonaryo ang isang apoy na hindi niya inaasahang magmumula sa isang katulong lamang. Isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kanyang itinatagong kasinungalingan. Nanatiling nakayuko si Liam sa dibdib ni Elena. Ang kanyang munting balikat ay patuloy sa pag-alog. Ang amoy ng damo at pagmamahal mula kay Elena ang tanging nagpapanatili sa kanyang huwisyo sa gitna ng malupit na mundong ito. Ngunit sa likod ng mga chandelier, isang pares ng mga mata ang lihim na nagmamasid. Isang taong nakakaalam kung bakit tinawag ni Liam si Elena na mama at kung anong lihim ang baon ni Elena sa kanyang pagpasok sa mansyon ng mga Valderrama. Nakahanda na ba si Elena sa kapalit ng kanyang pananatili? O ang munting tinig ni Liam ang magiging mitsa ng kanyang sariling kapahamakan? Bitawan mo ang anak ko. Huwag mong kalimutan kung nasaan ang lugar mo sa bahay na ito, Elena. Ang boses ni Rafael ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng malawak na library. Habang nakatayo sa harap ng naglalakihang istante ng mga lumang libro, naramdaman ni Elena ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Isang bigat na tila isang malaking bato na unti-unting pumupukpok sa kanyang puso. Sa kabila ng utos ng kanyang amo, hindi magawa ni Elena na kumilos. Paano niya bibitawan ang munting bata na kasalukuyang nakabaon ng mukha sa kanyang binti? Ang mga maliliit na daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang uniforme na tila ba siya na lamang ang tanging salbabida sa gitna ng malupit na karagatan. Ang bawat hikbi ni Liam ay isang tila matalas na karayom na tumutusok sa kaluluwa ni Elena. Dahan-dahang hinaplos ni Elena ang likod ng bata, isang kilos na puno ng pag-iingat at pagmamahal. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang kanyang gunita sa isang madilim at masikip na silid sa ospital. 3 taon na ang nakalilipas. Nakita niya ang maputlang mukha ng kanyang ate Maria, ang mga mata nitong puno ng luha habang ibinubulong ang isang huling hiling. Huwag mong hahayaang makalimutan ni Liam na mahal ko siya, Elena. Hanapin mo siya. Ang pangakong iyon ang nagdala sa kanya sa mansyon na ito. Ang pangakong iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas na tiisin ang mapanuring tingin ng mga Valderrama. Sir Rafael, pasensya na po. Mahinang simula ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng paninindigan. Hindi ko po sinasadyang guluhin ang inyong pagtitipon, pero nakikita niyo naman po ang kalagayan ng bata. Natatakot po siya. Tumingin si Rafael sa kanyang anak. Ang kanyang matikas na anyo ay bahagyang lumambot nang makita ang panginginig ng mga balikat ni Liam. Sa loob ng mahabang panahon, ang batang ito ay tila isang estatwa. Walang kibo, walang emosyon, parang isang ibong nakakulong sa ginintuang hawla. Ngunit ngayon, sa harap ng isang katulong na halos 1 linggo pa lang sa serbisyo, ang kanyang anak ay nagpapakita ng buhay, kahit na ito ay sa pamamagitan ng sakit at luha. Bakit kanya tinawag na mama? Tanong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila naghahanap ng anumang bakas ng panlilinlang sa mukha ni Elena. Hindi ko po alam, sir. Pagsisinungaling ni Elena, bagamat alam niya sa kanyang puso na ang kanyang amoy at ang paraan ng kanyang paghaplos ay ang mga bagay na itinuro sa kanya ni Maria. Baka po dahil sa sobrang pangungulila niya. Ang katahimikan sa loob ng library ay nabasag lamang ng marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Samantha, ang kanyang mukha ay pulang-pula pa rin sa galit. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig na tila mga martilyong tumatama sa semento. Rafael, are you really going to let this happen? Pinalayas ko na ang babaeng yan.
She's a gold digger. I can feel it. Sigaw ni Samantha. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang, habang ang kanyang mga mata ay tila gustong sunugin si Elena. Ngunit bago pa man makasagot si Rafael, isang hindi inaasahang tunog ang lumabas mula kay Liam. Isang matinis na sigaw ng pagtutol habang mas lalo nitong isinisiksik ang sarili kay Elena. Ang takot ng bata sa kanyang magiging madrasta ay mas malakas pa sa anumang utos ng ama. Napabuntong hininga si Rafael, ang kanyang kamay ay humimas sa kanyang noo. Tila sinusubukang pakalmahin ang nagbabadyang migraine. Tumingin siya kay Elena, pagkatapos ay kay Samantha at huli ay sa kanyang anak. Stay! Maikling saad ni Rafael. Elena, mananatili ka rito. Hindi bilang ordinaryong katulong, kundi bilang pansamantalang yaya ni Liam. Hanggat hindi siya kumakalma, hindi ka aalis sa tabi niya. Tila isang malakas na sampal ang naramdaman ni Samantha sa desisyon ni Rafael. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa tindi ng insulto. You're choosing her over me? Rafael, engagement party natin ito. Ang anak ko ang priority ko, Samantha. At sa tingin ko, kailangan mo ring humingi ng paumanhin sa ginawa mo sa kanya. Sa labas, malamig na sagot ni Rafael bago siya tumalikod at lumabas ng silid. Naiwan si Elena sa loob kasama ang galit na si Samantha. Ang bawat hininga ni Samantha ay tila naglalabas ng apoy ng puot. Ngunit hindi natakot si Elena. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Liam at alam niya sa kanyang sarili na ito ang simula ng kanyang tunay na laban. Pagkalipas ng ilang oras, nang maging tahimik na ang buong mansion at mahimbing na ang tulog ni Liam sa kanyang maliit na kama, dahan-dahang lumabas si Elena patungo sa quarters ng mga katulong. Ang bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ay tila sinasaliwan ng mga bulong ng nakaraan. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid at maingat na kinuha ang kanyang luma at sanda-sandaling maleta sa ilalim ng higaan. Mula sa isang lihim na bulsa, inilabas niya ang isang maliit at kupas na litrato. Larawan ito ni Maria na masayang karga-karga ang isang sanggol, si Liam. Ang mga luha ni Elena ay hindi na napigilan. Ate, malapit na. Malalaman din nila ang katotohanan. Bulong niya sa hangin. Ngunit hindi niya napansin na ang pinto ng kanyang silid ay bahagyang nakabukas. Isang anino ang nakatayo sa labas. Matalas ang pandinig at mas matalas ang mga mata. Biglang bumukas ng husto ang pinto at ang liwanag mula sa hallway ay tumama sa mukha ni Elena. Nakatayo doon si Samantha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa litratong hawak ni Elena. Sabi ko na nga ba, may itinatago ka. Ang boses ni Samantha ay puno ng tagumpay at lason. Sino ang nasa litratong iyan, Elena? At bakit mo hawak ang anak ni Rafael? Ang puso ni Elena ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang sikreto ay tila isang marupok na baso na handa nang mabasag sa anumang sandali. Ibigay mo sa akin ang litratong yan, Elena. Huwag mong subukang itago ang ebidensya ng pagiging baliw mo dahil alam ko ang amoy ng basurang katulad mo. Ang boses ni Samantha ay tila isang matalim na kuko na kumakalkal sa sugat ni Elena. Nakatayo ang Donyita sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay, habang ang kanyang mahahaba at mapupulang kuko ay nakaturo sa kamay ni Elena. Sa gitna ng dilim ng silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na sikat ng buwan na tumatagos sa bintana, na nagpapakita sa panginginig ng mga balikat ng dalaga. Mabilis na itinago ni Elena ang litrato sa likod ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabilis na pagtambol ng kanyang puso na tila isang bilanggo na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo kahit na malamig ang simoy ng hangin. Ma'am, personal na gamit ko po ito. Pabulong na sagot ni Elena. Ang boses niya ay halos hindi marinig dahil sa takot. Wala po itong kinalaman sa inyo o sa pamilya Valderrama. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Samantha.
Humakbang siya palapit. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang banta ng kamatayan para kay Elena. Personal. Nakita ko ang mukha ng bata sa litratong yan. Bakit may litrato ka ni Liam at sino ang babaeng kasama niya? Siguro ay balak mong kidnapin ng bata, no? O baka naman isa ka sa mga stalker ni Rafael na nagpapanggap na katulong? Hindi po totoo yan. Halos pasigaw na sagot ni Elena, ngunit agad din siyang napatigil nang maisip na baka magising si Liam sa kabilang kwarto. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa papel ng litrato. Halos malukot na ito sa tindi ng kanyang kapit. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, sinubukan ni Samantha na agawin ang litrato. Nagkaroon ng maikling pagtatalo, isang hilahan na puno ng tensyon at puot. Naramdaman ni Elena ang hapdi ng bumaon ang mga kuko ni Samantha sa kanyang braso, ngunit hindi siya bumitaw. Mas mahalaga sa kanya ang alaala ng kanyang kapatid kaysa sa anumang sakit ng katawan. "Bitawan mo ito," sabi, bulyaw ni Samantha. "You are just a maid. You have no right to keep anything related to this family." "Hindi niyo po kilala ang kapatid ko." Ang mga salitang ito ay muntik nang kumawala sa bibig ni Elena. Ngunit agad siyang kumagat sa kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang kalawang na lasa ng kanyang sariling dugo. Hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi niya pwedeng sirain ang lahat. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, biglang bumukas ang ilaw sa hallway. Ang liwanag ay tila isang banyera ng malamig na tubig na nagpatahimik sa kanilang dalawa. Nakatayo sa pintuan si Rafael, suot ang kanyang itim na silk na bathrobe. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagtataka. Anong nangyayari rito? Ang boses ni Rafael ay malalim at puno ng awtoridad na nagpatigil sa kamay ni Samantha. Agad na nagbago ang anyo ni Samantha. Mula sa pagiging isang mabagsik na kaaway, bigla siyang naging isang biktima. Binitawan niya ang braso ni Elena at mabilis na lumapit kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig. "Rafael, thank God you're here. I caught her." May itinatago siyang litrato ni Liam. "I think she's obsessed with our son." Natatakot ako para sa bata. Baka kung ano ang gawin niya. Pagsusumbong ni Samantha habang humahawak sa braso ng kanyang fiancé. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta na puno ng lason. Tumingin si Rafael kay Elena. Nakita niya ang gusot na uniforme ng dalaga, ang bakas ng mga kuko ni Samantha sa braso nito, at ang pilit na pagkukubli ni Elena sa kanyang kamay sa likuran. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid, na tanging ang tunog lamang ng hanging humahampas sa mga kurtina ang naririnig. "Ipakita mo sa akin, Elena," utos ni Rafael. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang kautusan na hindi pwedeng baliin. Dahan-dahang inilabas ni Elena ang kanyang kamay. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot na baka ito na ang katapusan ng kanyang misyon. Inabot niya ang litrato kay Rafael. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Tinitigan ni Rafael ang litrato ng matagal. Nakita niya ang kanyang anak na sanggol pa lamang, karga ng isang babaeng nakatalikod sa kamera. Tanging ang dulo ng buhok at ang hubog ng likod ang nakikita. Ngunit may isang bagay sa litratong iyon na nagpatigil sa paghinga ni Rafael. Isang maliit na kwintas na suot ng babae. Isang kwintas na siya mismo ang nagbigay sa yaya ni Liam noon bago ito mawala. "Saan mo nakuha ito?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay hindi na galit, kundi puno ng pagkalito at isang lumang sakit na tila muling nagising. Tumitig si Elena sa mga mata ni Rafael. Doon, nakita niya ang isang pagkakataon. "Sa nanay ko po." "Iyan po ang aking ate Maria. Siya po ang yaya ni Liam noon." Isang malakas na pagsinghap ang nagmula kay Samantha, habang si Rafael naman ay tila naging isang estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang lihim na pilit ibinaon sa limot ay biglang nabuhay sa gitna ng hating gabi. Gaano kalalim ang sugat na kayang buksan ng isang simpleng litrato? At handa ba si Rafael
na harapin ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Hindi maaari. Patay na siya. Ang mga salitang yon ay kumawala sa mga labi ni Rafael na tila isang bulong ng hangin, ngunit para kay Elena, ang mga ito ay kasing lakas ng kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman niya ang panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang batok. Tinitigan niya ang kanyang amo, ang lalaking pinaniniwalaan niyang naging dahilan ng paghihirap ng kanyang kapatid. Sa mga mata ni Rafael, nakita ni Elena hindi lamang ang pagkabigla, kundi isang bakas ng lumang kalungkutan na pilit nitong itinatago. Sinungaling! Ang matinis na sigaw ni Samantha ang pumunit sa katahimikan. Rafael, don't believe her. Nagpapanggap lang siya. Alam ng lahat na walang pamilya ang babaeng yon. She was an orphan. Pinapaniwala ka lang niya para makakuha ng pera. Ngunit hindi na nakikinig si Rafael. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa litrato sa kanyang kamay at sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Naalala niya ang malumanay na boses ni Maria, ang paraan nito ng pag-awit para patulugin si Liam, at ang kakaibang amoy ng mga halamang gamot na laging kumakapit sa damit nito. Ang parehong amoy na ngayon ay naaamoy niya kay Elena. Paano? Paano siya namatay? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay garalgal, puno ng isang emosyon na hindi inaasahan ni Elena. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak, dumadaloy sa kanyang mga pisngi na parang isang ilog ng pait. Namatay siya sa hirap, sir. Namatay siya sa isang maliit na kwarto sa probinsya habang yakap-yakap ang luma niyang damit na may amoy pa rin ni Liam. Namatay siyang nag-iisa dahil matapos ninyong paalisin, wala na siyang ibang mapuntahan. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa puso ni Rafael. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagkakasala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Tumingin siya kay Samantha, na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita. Ikaw ang nagsabi sa akin na umuwi siya sa probinsya dahil may naghihintay na sa kanyang pamilya. Sinabi mong masaya siyang umalis. Mahinang sabi ni Rafael kay Samantha. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. That's what she told me. Hindi ko kasalanan kung nagsinungaling siya. Mabilis na depensa ni Samantha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Rafael. Umiling si Elena. Hindi po totoo yan. Pinalayas ninyo siya dahil natuklasan niya ang isang bagay na hindi niya dapat malaman. At dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Liam, naging banta siya sa mga plano ninyo. Sa gitna ng tensyon, walang nakapansin sa isang maliit na anino na nakatayo sa may pintuan. Si Liam, na nagising dahil sa ingay, ay tahimik na nakikinig sa kanilang usapan. Nakita niya ang pag-iyak ni Elena at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang matinding galit sa kanyang munting puso. You're a bad lady, bulong ni Liam. Ang kanyang boses ay sapat na para marinig ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Samantha, puno ng isang uri ng pagkamuhi na hindi mo aakalain sa isang bata. Napatigil ang lahat. Tumingin sila sa bata na ngayon ay dahan-dahang lumalapit kay Elena at yumayakap sa binti nito, tila isang munting sundalo na nagpoprotekta sa kanyang reyna. Ang eksenang yon ang sumira sa lahat ng pag-aalinlangan ni Rafael. Ang katotohanan ay nasa harap na niya, sa anyo ng isang umiiyak na babae at isang batang puno ng galit. Tumingin siya kay Elena at sa mga matang iyon, nakita niya hindi lamang ang kapatid ni Maria, kundi isang babaeng may taglay na lakas at katatagan na matagal na niyang hinahanap. Mag-usap tayo, Elena. Mahinang sabi ni Rafael. Gusto kong malaman ng lahat. Ang mga salitang iyon ay tila isang pangako. Isang pangako ng hustisya para kay Maria at isang pangako ng pag-asa para kay Elena.
Ngunit habang nakatingin siya sa nag-aapoy na mga mata ni Samantha, alam ni Elena na ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang pamilyang Valderrama ay may malaking utang na loob sa pamilya ni Samantha. At ang utang na yon, Rafael, ay hindi binabayaran ng simpleng paghingi ng tawad. Binabayaran ito ng katapatan. Ang boses ni Doña Consuelo Valderrama, ang matriarka ng pamilya, ay tila isang malamig na bakal na humahampas sa marmol na sahig ng kanilang marangyang sala. Nakaupo siya sa kanyang silyang gawa sa nara. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang reyna sa kanyang trono, habang ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanyang nag-iisang anak. Sa kanyang tabi, nakaupo si Samantha. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto, tila isang biktimang pinagkaitan ng katarungan. Nakatayo si Rafael sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa, isang pamilyar na kilos na ginagawa niya tuwing napapaligiran ng tensyon. Sa kabilang dulo, malapit sa pintuan ng kusina, tahimik na nakatayo si Elena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, tila nagdarasal sa gitna ng isang digmaan. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang bigat ng mga pangyayari ay nagpapanatili sa lahat na gising. Matapos ang revelasyon sa silid ni Elena, ipinatawag ni Rafael ang kanyang ina, umaasang makakahanap ng kakampi. Ngunit ang kanyang ina, na laging inuuna ang reputasyon at kayamanan, ay mabilis na pumanig kay Samantha. Mama, narinig ninyo ang sinabi ni Elena. Pinabayaan natin si Maria. Namatay siyang nag-iisa, mahinang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. At naniniwala ka sa kwento ng isang hamak na katulong? Kanting sagot ng Donya. Rafael, huwag kang maging hangal. Malamang ay isa lang itong malaking drama para makakuha siya ng pera. Nagkataon lang na kamukha niya ang dati mong yaya. Tumingin si Doña Consuelo kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ikaw, malamig niyang sabi, magkano ang gusto mo para umalis sa bahay na ito at kalimutan ng lahat ng iyong kasinungalingan? Naramdaman ni Elena ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang alok na yon ay hindi lamang isang insulto sa kanyang pagkatao, kundi pati na rin sa alaala ng kanyang kapatid. Umiling siya, ang kanyang mga mata ay matapang na sinalubong ang tingin ng Donya. Wala po akong kailangan na pera, senyora, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Ang tanging gusto ko po ay hustisya para sa aking kapatid. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa bibig ni Samantha. Hustisya? O baka naman ang posisyon ko sa tabi ni Rafael ang gusto mo? Huwag kang magmalinis, Elena. Alam nating pareho kung ano ang habol ng mga babaeng katulad mo. Tama na. Ang malakas na boses ni Rafael ang nagpatigil sa lahat. Naglakad siya palapit kay Elena, isang kilos na ikinagulat ng kanyang ina at ni Samantha. Huminto siya sa harap ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Elena dati. Isang timpla ng paghanga at proteksyon. Hindi aalis si Elena, deklara ni Rafael. Mananatili siya rito bilang yaya ni Liam. At bukas, sisimulan kong imbestigahan kung ano talaga ang nangyari kay Maria. Tumingin siya sa kanyang ina. At tungkol sa utang na loob, Mama. Mas malaki ang utang na loob ko sa babaeng nag-alaga sa anak ko ng buong puso kaysa sa anumang kasunduan sa negosyo. Ang mga salitang iyon ay tila isang deklarasyon ng giyera. Tumayo si Doña Consuelo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit at pagkadismaya. Kung ipagpapatuloy mo ang kahibangan na ito, Rafael, itatakwil kita bilang anak. Tandaan mo, ako pa rin ang nagmamay-ari ng karamihan sa kumpanya. Naglakad ang Donya palapit kay Elena. Sa harap ni Rafael, buong paghamak niyang tiningnan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Bulong niya. Sapat na para marinig lamang ni Elena. Sa mundong ito, ang mga katulad mo ay nilikha para maging alipin, hindi para maging bida. Matapos ang bantang yon,
Marahas na tumalikod si Doña Consuelo at naglakad palabas ng sala. Kasunod ang umiiyak na si Samantha. Naiwan si Rafael at Elena sa gitna ng malawak at malamig na silid. Ang bigat ng mga banta ay nanatili sa hangin. Alam ni Elena na ang kanyang desisyon na manatili ay hindi magiging madali. Bawat araw sa loob ng mansyon ay magiging isang labanan. Isang laban hindi lamang para sa hustisya, kundi para na rin sa kanyang kaligtasan. Tumingin siya kay Rafael. Ang lalaking ngayon ay kanyang tanging kakampi sa loob ng pugad ng mga kaaway. "Salamat po, sir," mahina niyang sabi. "Rafael. Just call me Rafael," sagot nito. At sa unang pagkakataon, isang maliit at pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon, kahit na panandalian lamang, ang nagbigay kay Elena ng isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng napakalaking dilim. Ang mga lumang alaala ay parang mga multo. Hindi mo man sila makita. Nararamdaman mo naman ang kanilang lamig. Sa loob ng halos 2 linggo, ang buhay ni Elena sa mansyon ng mga Valderrama ay naging isang laro ng puso'y dos. Isang labanan ng lakas ng loob, talino, at tiyempo. Sa araw, ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang yaya ni Liam. Pinupuno ang mundo ng bata ng pagmamahal at pag-aaruga na matagal nang nawala. Sa gabi, nagiging isang tiktik siya, tahimik na naghahanap ng mga bakas ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Matapos ang pagtatalo sa pagitan ni Rafael at ng kanyang ina, nabatid ni Elena na ang oras ay tumatakbo na. Alam niyang si Doña Consuelo at Samantha ay hindi basta-basta susuko. Kailangan niyang kumilos ng mabilis at maingat. Ang kanyang unang plano ay ang pasukin ang silid ni Maria, ang lumang quarters ng mga yaya sa dulo ng hallway na matagal nang isinara at ikinandado. Ito ang huling lugar na pinagtrabahuhan ng kanyang kapatid at may hinala si Elena na may mga naiwang bagay doon na makapagbibigay sa kanya ng mga kasagutan. Ngunit ang silid ay nababantayan. Mula nang malaman ni Doña Consuelo ang tungkol sa pagkatao ni Elena, dinoble nito ang seguridad sa buong mansyon. Ang bawat sulok ay binabantayan ng mga gwardya at ang bawat kilos ni Elena ay sinusubaybayan. Kaya't kinailangan niyang maging mastuso. Ginamit niya ang kanyang likas na pagiging maparaan at ang kanyang kaalaman sa mga gawin ng mga tao sa loob ng bahay. Napansin niyang sa tuwing araw ng Sabado, abala ang lahat sa paghahanda para sa lingguhang bingo night ng Donya sa kanilang malawak na hardin. Ito ang kanyang pagkakataon. Nang sumapit ang Sabado, abala ang lahat sa paghahanda para sa bingo. Gamit ang isang simpleng dahilan ng paglilinis, nagawa ni Elena na makalapit sa hallway kung saan naroroon ang silid ni Maria. Doon, nakasalubong niya ang isa sa mga gwardya, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Ben, na matagal nang nagtatrabaho sa pamilya Valderrama. "Magandang hapon po, Mang Ben," bati ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. "Lilinisin ko lang po sana ang hallway. Medyo maalikabok na po kasi." Ngumiti si Mang Ben. "Sige, Elena, basta't huwag kang lalayo. Alam mo naman ang utos ng Donya." Nagsimulang maglinis si Elena, ang kanyang mga mata ay palihim na sinusuri ang paligid. Nakita niyang abala si Mang Ben sa pakikinig sa radyo. Ito na ang kanyang pagkakataon. Habang naglilinis, palihim na kinuha ni Elena ang hair clip sa kanyang buhok. Gamit ang hair clip at ang kaunting kaalaman sa pagbubukas ng lock, tahimik niyang sinimulang pakialaman ang lumang kandado ng silid. Ang mga segundo ay tila mga oras. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang puso ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. Sa wakas, narinig niya ang isang maliit na click. Nakabukas ang kandado. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Ang silid ay madilim at puno ng alikabok. Ang hangin ay mabigat at tila puno ng lumang alaala. Ang silid ay maliit lamang. Isang maliit na kama, isang lumang aparador at isang maliit na mesa.
Sa ibabaw ng mesa, nakita ni Elena ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Gamit ang nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang kahon. Sa loob, nakita niya ang ilang lumang larawan, ilang piraso ng damit, at isang maliit na kwento. Ang kwento ay isang kwaderno na puno ng sulat kamay ni Maria. Nagsimulang basahin ni Elena ang kwaderno. Sa bawat pahina, mas lalo niyang nauunawaan ang mundo ng kanyang kapatid. Ang kanyang pagmamahal kay Liam, ang kanyang paghanga kay Rafael, at ang kanyang takot sa mga lihim na nabubunyag. Habang nagbabasa, biglang narinig ni Elena ang mga yapak na papalapit sa silid. Mabilis niyang isinara ang kwaderno at itinago ito sa kanyang damit. Handa na siyang harapin ang anumang mangyayari. Ngunit pagbukas ng pinto, hindi si Mang Ben ang kanyang nakita. Sa halip, nakatayo sa harap niya si Rafael. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at pag-aalala. "Elena, delikado ito. Hindi mo dapat ginagawa ito ng mag-isa." "Kailangan kong malaman ang katotohanan, Rafael," sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "At gagawin ko ang lahat para makamit ito." Napatitig si Rafael kay Elena. Sa mga mata ng dalaga, nakita niya ang isang tapang na hindi niya kayang pantayan. At sa sandaling iyon, nalaman niyang hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon na pagkatiwalaan ito. Hindi ka ba nagsasawa na magpanggap na isang anghel sa harap ng lahat, Samantha? Sa loob-loob mo naman, isa kang demonyo. Ang mga salitang yon, bagamat hindi binigkas ng malakas, ay pumuno sa isipan ni Elena habang nakaupo siya sa gilid ng kama ni Liam. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang mukha ay nakakunot, tila binabagabag ng masamang panaginip. Matapos ang kanilang pag-uusap sa lumang quarters ni Maria, nagpasya si Rafael na protektahan si Elena. Ipinangako niyang tutulungan niya itong hanapin ang katotohanan, ngunit sa paraang hindi nito ilalagay sa panganib ang kanyang sarili. Ngunit alam ni Elena na ang paghihintay ay hindi niya kayang gawin. Sa bawat oras na lumilipas, lalo lamang lumalakas ang kanyang hinala na may ginagawang hindi maganda si Samantha kay Liam. Nitong mga nakaraang araw, napansin ni Elena na ang bata ay madalas na nagkakaroon ng mga mood swings. Minsan, masayahin at masigla ito, ngunit sa ibang mga pagkakataon, bigla na lamang itong magiging tahimik at malungkot. Napansin din niyang si Samantha ay madalas na nagbibigay kay Liam ng isang hindi pamilyar na gamot, isang maliit na tableta na sinasabi nitong bitamina lamang. Sa kanyang pagbabasa ng kwaderno ni Maria, natuklasan ni Elena na si Samantha ay mayroon ding history ng pagiging manipulative at control freak. Si Maria ay madalas na nagreklamo sa kanyang journal tungkol sa kung paano kinokontrol ni Samantha ang bawat aspeto ng buhay ni Liam, mula sa kanyang kinakain hanggang sa kanyang nilalaro. May hinala si Maria na si Samantha ay nagbibigay kay Liam ng isang gamot na nagpapakalma sa bata. Ngunit hindi nito alam kung ano ito. Dahil sa mga natuklasang iyon, nagpasya si Elena na kumilos. Habang abala si Rafael sa kanyang trabaho, nagpasya siyang obserbahan si Samantha at alamin kung ano ang ginagawa nito kay Liam. Sa araw na yon, nakita ni Elena si Samantha na inaakay si Liam sa hardin. Nagpanggap ang Donyita na nakikipaglaro sa bata. Ngunit sa bawat pagkakataon, binabalingan nito si Liam ng isang mapanuring tingin. Maya-maya, binuksan ni Samantha ang kanyang bag at kinuha ang maliit na bote ng gamot. Pinainom niya si Liam ng isang tableta at pagkatapos ay ngumiti ng matamis sa bata. "Good boy," sabi ni Samantha. Ang kanyang boses ay puno ng paglalambing. "Now, let's go inside and read a story. Hindi ba gusto mo yon?" Ngunit bago pa man makatayo si Liam, bigla na lamang itong nanghina at bumagsak sa damuhan. Nagulat si Samantha at mabilis na sinubukan itong gisingin. Ngunit huli na ang lahat. Si Liam ay nawalan ng malay. Mabilis na tumakbo si Elena papalapit sa kanila. "Anong nangyari?" tanong niya kay Samantha.
Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. I don't know, sagot ni Samantha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. He just suddenly fainted. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Binuhat ni Elena si Liam sa kanyang mga bisig. Naramdaman niya ang panlalamig ng katawan ng bata at ang kanyang puso ay kumirot sa takot. Mabilis silang tumakbo papunta sa kotse at nagmaneho patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng emergency room, abala ang mga doktor at nurse sa pagtulong kay Liam. Samantala, naghihintay si Elena at si Samantha sa labas, puno ng pag-aalala. Napansin ni Elena ang panginginig ng kamay ni Samantha habang hinihintay nila ang resulta. Bigla, may naisip si Elena. Palihim niyang binuksan ang bag ni Samantha at kinuha ang bote ng gamot. Tiningnan niya ang etiketa, ngunit wala siyang makitang kahit anong pangalan ng gamot. Anong ginagawa mo? Tanong ni Samantha. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Gusto ko lang malaman kung anong gamot ang pinapainom mo kay Liam, sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa Donyita. Ngumiti si Samantha. Bitamina lang yan, para lumakas ang resistensya niya. Hindi ako naniniwala, sagot ni Elena. Alam kong may itinatago ka. Alam kong may ginagawa kang hindi maganda kay Liam. Baliw ka na talaga, sagot ni Samantha. Kung gusto mo akong siraan, maghanap ka ng matibay na ebidensya. Huwag kang magpakalat ng kasinungalingan. Bago pa man makasagot si Elena, lumabas ang doktor mula sa emergency room. Family ni Liam Valderrama? Tanong ng doktor. Tumayo si Elena at si Samantha. Kami po, sagot ni Elena. Okay na ang bata, sabi ng doktor. He just had a mild allergic reaction to something he ate. Kailangan lang niyang magpahinga. Pero kailangan nating alamin kung saan siya allergic para maiwasan natin ito sa susunod. Nakahinga ng maluwag si Elena. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang hinala. Alam niyang may itinatago si Samantha at gagawin niya ang lahat para malaman ang katotohanan kahit na mga hulugan itong ilagay sa panganib ang kanyang sarili. Kung alam mo lang kung gaano karaming kasinungalingan ang kailangan kong lunukin para lamang maprotektahan ka, Elena. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Rafael habang nakatayo siya sa labas ng silid ni Liam sa ospital. Kanina pa siya nakatanggap ng tawag mula kay Elena tungkol sa nangyari sa bata at agad siyang nagtungo sa ospital nang walang pag-aalinlangan. Pagdating niya doon, nakita niya si Elena na nakaupo sa tabi ng kama ni Liam. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Si Samantha naman ay nakaupo sa kabilang dulo ng silid, tahimik at tila walang pakialam sa nangyari. Matapos kausapin ng doktor at malaman na allergy lamang ang sanhi ng pagkahimatay ni Liam, napagdesisyonan ni Rafael na kausapin si Elena ng sarilinan. Dinala niya ito sa isang tahimik na hardin sa loob ng ospital. At doon, sinimulan niyang tanungin ang dalaga tungkol sa kanyang mga hinala. Kailangan mong maging tapat sa akin, Elena, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Naniniwala ka bang may ginagawang masama si Samantha kay Liam? Tumingin si Elena sa mga mata ni Rafael. Nakita niya doon ang pag-aalala at ang pagnanais na malaman ang katotohanan. Hindi ako sigurado, Rafael, sagot ni Elena. Pero may kutob ako. May mali. Kailangan nating malaman kung anong gamot ang pinapainom niya kay Liam. Hindi ako naniniwala na bitamina lang yon. Napabuntong hininga si Rafael. Alam kong mahirap itong paniwalaan, Elena, pero kailangan kong sabihin sa'yo. Matagal ko nang alam na may kakaiba kay Samantha. Hindi siya ang babaeng pinakilala niya sa akin sa simula. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ikinuwento ni Rafael kay Elena ang tungkol sa kanyang negosyo at kung paano niya nakilala si Samantha sa isang charity event. Sinabi niya na agad siyang nabighani sa ganda at talino ng Donyita. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, napansin niyang nagbago si Samantha. Naging mas kontrolado at mapagmanipula ito.
Nagsimula itong gumawa ng mga desisyon sa kanyang negosyo nang walang kanyang pahintulot at sinubukan pa nitong kontrolin ang kanyang relasyon kay Liam. Sinubukan kong makipaghiwalay sa kanya noon, Elena, pero hindi niya ako pinayagan, sabi ni Rafael. Pinagbantaan niya akong sisirain niya ang aking reputasyon at kukunin niya ang lahat ng aking ari-arian. May mga ebidensya siya laban sa akin na hindi ko pwedeng ibunyag sa publiko. Anong klaseng ebidensya? Tanong ni Elena. Umiling si Rafael. Hindi ko pwedeng sabihin, Elena. Masyadong delikado. Pero sinisigurado ko sa'yo, ginagawa ko ang lahat para maprotektahan kayo ni Liam. Naramdaman ni Elena ang pagod sa mga mata ni Rafael. Nabatid niya na ang lalaki ay nagdurusa rin. Ngunit hindi sapat iyon para sa kanya. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi sapat ang pangako mo, Rafael, sabi ni Elena. Kailangan kong malaman kung anong klaseng babae ang pinagkakatiwalaan mo sa anak mo. Kailangan kong malaman kung anong klaseng mga sikreto ang kinakailangan mong itago para lamang maprotektahan kami. Sabihin mo sa akin ang totoo, Rafael, dahil kung hindi, ako mismo ang aalamin ang lahat. Tinitigan ni Rafael si Elena. Sa mga mata ng dalaga, nakita niya ang determinasyon at ang katapangan na hindi kayang tumbasan ng kahit anong kayamanan o impluensya. Sa sandaling iyon, nalaman niyang hindi niya pwedeng itago ang katotohanan kay Elena. Kung gusto niyang maprotektahan ito at si Liam, kailangan niyang maging tapat. Okay, sabi ni Rafael. Sasabihin ko sa iyo ang lahat, pero pangako mo sa akin, Elena, na hindi ka gagawa ng kahit anong bagay na maglalagay sa iyo sa panganib. Kailangan kita. Kailangan ka ni Liam. Tumango si Elena. Pangako, sabi niya. At doon, sa gitna ng tahimik na hardin ng ospital, sinimulang ikwento ni Rafael kay Elena ang lahat ng kanyang mga kasalanan. At habang naririnig ni Elena ang mga kasinungalingan at mga pagtatago ng lalaking kanyang pinagkakatiwalaan, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang tiwala at napapalitan ng isang matinding galit. Magnanakaw, sinungaling, halimaw. Ang mga salitang iyon ay nagpuno sa isipan ni Elena habang naglalakad siya papunta sa kanyang silid sa mansion. Matapos ang pag-uusap nila ni Rafael sa hardin ng ospital, nalaman niya ang isang katotohanang hindi niya inaasahan, na ang lalaking kanyang pinagkakatiwalaan ay hindi lamang biktima ni Samantha, kundi isa rin palang kasabwat sa mga kasamaan nito. Ikinuwento ni Rafael kay Elena kung paano siya nagkasala ng panloloko sa kanyang mga kasosyo sa negosyo at kung paano ginamit ni Samantha ang kanyang impluensya upang protektahan siya mula sa mga awtoridad. Sinabi rin niya na si Samantha ang nagbigay ng utos na palayasin si Maria sa mansyon dahil nalaman nito ang tungkol sa kanilang mga lihim. Ang mga revelasyon na yon ay nagpabago kay Elena. Nalaman niyang hindi lamang niya kailangang protektahan si Liam mula kay Samantha, kundi pati na rin mula kay Rafael. Hindi niya pwedeng pagkatiwalaan ang kahit sino. Kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Pagdating niya sa kanyang silid, agad niyang kinuha ang kwaderno ni Maria at sinimulang basahin itong muli. Kailangan niyang maghanap ng kahit anong bakas na mga kakatulong sa kanyang patunayan ang mga kasalanan ni Samantha at ni Rafael. Habang nagbabasa, napansin ni Elena ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa kwaderno. Dr. Ramirez. Si Dr. Ramirez ay ang doktor na tumitingin kay Maria sa tuwing ito ay nagkakasakit. Sa huling mga araw ng kanyang buhay, madalas na binabanggit ni Maria si Dr. Ramirez sa kanyang kwaderno na tila may gusto itong ipahiwatig. Nagpasya si Elena na hanapin si Dr. Ramirez. Baka sakaling mayroon itong alam na makakatulong sa kanyang malutas ang misteryo. Kumuha siya ng telepono at sinimulang hanapin ang contact information ng doktor. Ngunit bago pa man niya makumpleto ang paghahanap, biglang kumatok sa kanyang pinto. Nakaramdam ng kaba si Elena. Sino kaya ito? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At doon,
Nakita niya si Mang Ben, ang matandang gwardiya na nagbabantay sa labas ng silid. "Elena, kailangan kong makausap ka," sabi ni Mang Ben. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "May sasabihin ako sa iyo na hindi mo paniniwalaan." Pinapasok ni Elena si Mang Ben sa kanyang silid. Pagkaupo ng matanda, sinimulan niyang ikwento kay Elena ang tungkol sa kanyang nakaraan. "Matagal na akong nagtatrabaho sa pamilya Valderrama, Elena," sabi ni Mang Ben. "Nakita ko ang lahat ng kanilang mga lihim. Alam ko ang lahat ng kanilang mga kasalanan." "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Elena. "Alam ko ang tungkol sa panloloko ni Rafael sa kanyang mga kasosyo. Alam ko ang tungkol sa pagmamanipula ni Samantha sa lahat ng kanyang nakapaligid. At alam ko rin ang tungkol sa kung paano nila pinatay si Maria," sabi ni Mang Ben. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Napatigil si Elena. "Paano mo nalaman?" tanong niya. "Nakita ko ang lahat," sagot ni Mang Ben. "Nakita ko kung paano nagbigay si Samantha ng pera kay Dr. Ramirez para sabihing may sakit si Maria. Nakita ko kung paano pinilit ni Rafael si Maria na umalis sa mansion. At nakita ko kung paano nila pinabayaan si Maria hanggang sa ito ay namatay." Naramdaman ni Elena ang matinding galit na gumapang sa kanyang buong katawan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, gusto niyang maghiganti. Ngunit alam niyang hindi iyon ang tamang paraan. Kailangan niyang manatiling kalmado. Kailangan niyang magplano. "Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito?" tanong ni Elena kay Mang Ben. "Dahil gusto kong tumulong," sagot ni Mang Ben. "Matagal na akong nagsisisi sa mga kasalanan ko. Gusto kong gumawa ng tama bago ako mamatay." "Anong gusto mong gawin?" tanong ni Elena. "Tutulungan kitang ilantad ang mga kasalanan ni na Rafael at Samantha," sagot ni Mang Ben. "Tutulungan kitang hanapin si Dr. Ramirez. Tutulungan kitang makamit ang hustisya para kay Maria." Napatitig si Elena kay Mang Ben. Nakita niya sa mga mata ng matanda ang sinseridad at ang pagnanais na magbago. At sa sandaling iyon, nalaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. "Salamat," sabi ni Elena. "Salamat, Mang Ben." Ngunit hindi nila alam na sa labas ng silid, may isang taong nakikinig sa kanilang pag-uusap. At ang taong iyon ay handang gawin ang lahat para maprotektahan ang kanyang mga lihim. Patay na ang dating alam mong kaibigan. Ngayon, isa na akong instrumento ng hustisya. Ang mga salitang iyon ay bumulong sa isipan ni Mang Ben habang dahan-dahan siyang naglakad palayo sa silid ni Elena. Matapos niyang ibunyag ang kanyang nalalaman tungkol sa mga kasalanan ni Rafael at ni Samantha, naramdaman niya ang isang malaking gumaan sa kanyang kalooban. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pananahimik, nakagawa rin siya ng isang bagay na tama. Ngunit alam din ni Mang Ben na ang kanyang desisyon na tumulong kay Elena ay naglalagay sa kanya sa malaking panganib. Alam niya kung gaano kalupit si Doña Consuelo at kung gaano ito handang gawin para lamang protektahan ang kanyang pamilya. Kailangan niyang maging maingat. Nagpasya si Mang Ben na bumalik sa kanyang post sa labas ng mansion gate. Kailangan niyang magpanggap na walang nangyari at maghintay ng tamang pagkakataon para tulungan si Elena. Ngunit hindi niya alam na habang naglalakad siya, may isang taong sumusunod sa kanya mula sa malayo. At ang taong iyon ay hindi basta-basta susuko. Pagdating ni Mang Ben sa kanyang post, agad niyang napansin ang kakaibang tensyon sa paligid. Ang mga gwardya na karaniwan ay nagkakatuwaan ay tahimik at seryoso. May mali. "Anong nangyayari?" tanong ni Mang Ben sa isa sa mga gwardya. "Wala," sagot ng gwardya, ngunit umiwas ito ng tingin. "May bisita lang ang Donya. Mahalaga." Hindi na nagtanong pa si Mang Ben. Alam niya na ang bisita na yon ay walang iba kundi isang hitman, isang taong sinuhulan ni Doña Consuelo para patahimikin ang mga taong nagbabanta sa kanyang pamilya. Naramdaman ni Mang Ben ang panlalamig. Alam niyang siya ang target. Kailangan niyang mag-ingat. Lumipas ang mga oras at patuloy na bumigat ang tensyon.
Napansin ni Mang Ben na may isang lalaking nakasuit na kanina pa nakatayo sa malayo, nakatingin sa kanya. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakasuot ito ng sunglasses. Ngunit alam ni Mang Ben na ito ang hitman. Nagpasya si Mang Ben na kumilos. Hindi siya pwedeng maghintay na umatake ang hitman. Kailangan niyang gumawa ng hakbang. Kumuha si Mang Ben ng telepono at tinawagan si Elena. Elena, kailangan mong umalis sa mansion. Sabi ni Mang Ben, ang kanyang boses ay nanginginig. Nasa panganib ka. Pinapunta ng Donya ang isang hitman para patahimikin tayo. Ano? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Wala ng oras para magpaliwanag? Sagot ni Mang Ben. Umalis ka na. Magkita na lang tayo sa labas ng mansion. May sasabihin ako sa iyong mahalaga. Agad na nagbaba ng telepono si Mang Ben at sinimulang ihanda ang kanyang sarili. Alam niyang hindi siya makakatakas sa hitman. Ang tanging magagawa niya ay bigyan ng sapat na oras si Elena para makatakas. Kinuha ni Mang Ben ang kanyang baril at humarap sa hitman. Handa na ako, sabi niya sa kanyang sarili. Ngunit bago pa man makakilos ang hitman, biglang dumating si Rafael. Galit na galit ang kanyang mukha at sa kanyang kamay ay may hawak siyang baril. Layuan mo si Mang Ben, sigaw ni Rafael. Nagulat ang hitman. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Rafael. Hindi mo naiintindihan, sir, sabi ng hitman. Inutusan ako ng Donya. Kailangan kong gawin ito. Hindi kita papayagan, sagot ni Rafael. Aarestuhin kita. Hindi mo ako pwedeng arestuhin, sabi ng hitman. May alam ako tungkol sa'yo. Kung aatakihin mo ako, isisiwalat ko ang lahat ng iyong mga lihim. Hindi umimik si Rafael. Alam niyang nagsasabi ng totoo ang hitman. Kung aatakihin niya ito, masisira ang kanyang reputasyon at mapapahamak ang kanyang pamilya. Ngunit hindi niya pwedeng hayaang saktan ng hitman si Mang Ben. Ang matandang gwardiya ang tanging taong handang tumulong kay Elena. Kailangan niya itong protektahan. Nagpasya si Rafael. Handa siyang isakripisyo ang lahat para lamang maprotektahan ang mga taong mahal niya. Itinutok ni Rafael ang kanyang baril sa hitman. Tapos na ang usapan, sabi niya. Aarestuhin kita. Ngunit bago pa man makabaril si Rafael, biglang dumating si Doña Consuelo. At sa kanyang kamay, may hawak siyang baril na nakatutok kay Mang Ben. Huwag kang gagalaw, Rafael, sabi ng Donya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Kung lalapitan mo ang lalaking yan, papatayin ko siya. Napatigil si Rafael. Hindi niya pwedeng ipahamak si Mang Ben. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Rafael sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gusto kong sumunod ka sa akin, sagot ng Donya. Gusto kong kalimutan mo ang lahat ng iyong nalaman tungkol kay Samantha. At gusto kong palayasin si Elena sa bahay na ito. Naramdaman ni Rafael ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Alam niyang nagdudulot siya ng panganib sa mga taong malapit sa kanya. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya pwedeng hayaang manalo ang kanyang ina. Hindi ako papayag, sabi ni Rafael. Lalaban ako. Kung yan ang gusto mo, sabi ng Donya, papatayin ko na lang silang dalawa. Itinutok ng Donya ang kanyang baril kay Mang Ben. Ngunit bago pa man niya hilahin ang gatilyo, biglang may sumulpot mula sa likuran niya. At iyon ay si Elena. Hindi ako natatakot sa'yo. Bulong ni Elena sa Donya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang matigas na bagay sa kanyang bulsa. Ang eksena sa harap ng mansion gate ay tila isang yugto ng isang madugong drama. Si Rafael, na nakatutok ang baril sa hitman, ay nakapako ang tingin sa kanyang ina, na ngayon ay itinutok naman ang baril kay Mang Ben. Si Mang Ben, na nakatayo sa gitna ng dalawang nagbabagang baril, ay nakapikit. Naghihintay siya sa gitna ng mabigat na katahimikan, tila handang harapin ang anumang mangyari. Si Elena, na biglang sumulpot mula sa dilim, ang naging bagong elementong nagpabago sa takbo ng lahat. Hindi inaasahan ang kanyang pagdating at ang matibay niyang tindig ay lalong nagpaigting ng tensyon sa hangin.
Elena, umalis ka na rito, sabi ni Rafael, puno ng pag-aalala ang kanyang tinig. Delikado rito. Hindi kita iiwan, Rafael, mariing sagot ni Elena. Sasamahan kitang harapin ang lahat ng ito. Ngumisi ang Donya, malamig ang titig. Kung iyan ang pasya mo, ikaw ang bahala. Sabi niya, habang lalo pang bumibigat ang katahimikan sa paligid. Isasama ko kayong lahat sa impyerno. Itinutok ng Donya ang kanyang baril kay Elena. Ngunit bago pa man niya hilahin ang gatilyo, mabilis na kumilos si Elena. Inilabas niya ang bagay sa kanyang bulsa, isang pepper spray, at ini-spray ito sa mukha ng Donya. Sumigaw ang Donya sa sakit at binitawan ang kanyang baril. Agad na sinunggaban ni Rafael ang baril at itinutok sa hitman. Tapos na ang laban, sabi ni Rafael, sumuko ka na. Ngunit sa halip na sumuko, ngumisi lamang ang hitman at bumunot ng isang maliit na bomba. Kung mamamatay ako, isasama ko kayong lahat, sabi nito. Naramdaman ni Elena ang panlalamig. Alam niyang walang oras para tumakas. Ang tanging magagawa niya ay protektahan si Rafael at si Mang Ben. Mabilis na tumakbo si Elena papalapit sa hitman at itinulak ito papalayo sa kanila. Nahulog ang hitman sa lupa at bumagsak ang bomba sa kanyang tabi. Tumakbo na kayo, sigaw ni Elena. Agad na tumakbo si Rafael at si Mang Ben papalayo. Ngunit huli na ang lahat. Sumabog ang bomba at isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong mansion. Ang pagsabog ay nagdulot ng matinding pinsala. Nasira ang gate ng mansion at ang mga bintana ay nagkapit pira-piraso. Maraming mga gwardya ang nasugatan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkawala ni Elena. Matapos ang pagsabog, hindi na ito nakita pa. Nagluksa si Rafael sa pagkawala ni Elena. Naramdaman niyang nawalan siya ng isang kaibigan, isang kasama, at isang pag-asa. Sinisi niya ang kanyang sarili sa nangyari. Alam niyang kung hindi dahil sa kanyang mga kasalanan, hindi sana mapapahamak si Elena. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang ipagpatuloy ang laban ni Elena. Kailangan niyang ilantad ang mga kasalanan ni Samantha at ng kanyang ina. Kailangan niyang makamit ang hustisya para kay Maria. Kinuha ni Rafael ang telepono at tinawagan ng pulisya. Aarestuhin ko ang aking ina at si Samantha, sabi niya, sa mga kasalanan ng panloloko, pagpatay, at tangkang pagpapasabog. Ang pulisya ay agad na dumating sa mansion at inaresto si Doña Consuelo at si Samantha. Hindi nakapalag ang dalawa. Alam nilang tapos na ang kanilang laro. Matapos maaresto ang Doña at si Samantha, nagsimula si Rafael ng isang malawakang investigasyon tungkol sa mga kasalanan ng kanyang pamilya. Natuklasan niya ang maraming lihim na matagal nang itinatago. Nalaman niya na si Samantha ay merong anak na itinago niya sa kanya at na si Doña Consuelo ay responsable sa pagpapatay kay Maria. Sa tulong ni Mang Ben, nakahanap si Rafael ng mga sapat na ebidensya para ipakulong sina Doña Consuelo at si Samantha habang buhay. Sa wakas, nakamit na rin ni Maria ang kanyang hustisya. Ngunit kahit na nakamit na ni Rafael ang hustisya, hindi pa rin siya lubusang masaya. Hindi pa rin niya makalimutan si Elena. Isang araw, habang naglalakad si Rafael sa hardin ng mansion, nakita niya ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa isang bench. Nagulat si Rafael. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. "Elena?" tanong niya. Ngumiti si Elena. "Hello, Rafael," sabi niya. Hindi pa tapos ang laban, Rafael. Nagsisimula pa lang. Ang mga salitang yon ni Elena ay nagpabigla kay Rafael. Hindi niya maintindihan kung paano ito nakaligtas sa pagsabog. Paano? Paano ka nabuhay? Tanong ni Rafael. Matagal nang may hinala si Mang Ben na may binabalak na masama ang Donya. Sagot ni Elena. Kaya't bago ako pumunta sa mansion gate, pinalitan niya ako ng isang dummy. Ako naman ay nagtago sa likod ng mga puno. Napabuntong hininga si Rafael. Hindi niya maisip kung gaano karaming panganib ang hinarap ni Elena para lamang protektahan siya. Salamat, sabi ni Rafael.
Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Elena. Ginawa ko lang ang tama. Hindi ka ba galit sa akin? Tanong ni Rafael. Hindi mo ba ako sinisisi sa nangyari? Umiling si Elena. Alam kong hindi mo sinasadya ang lahat ng ito, sagot ni Elena. Alam kong biktima ka rin ng iyong pamilya, kaya't hindi kita sinisisi. Ang gusto ko lang ay tumulong sa iyo na makamit ang hustisya para kay Maria. Tutulungan mo pa rin ako? Tanong ni Rafael. Ngumiti si Elena. Oo, sagot niya. Tutulungan kita dahil naniniwala akong mayroon pang mabuti sa'yo at gusto kong bigyan ka ng pagkakataong patunayan iyon. Naramdaman ni Rafael ang kiliti sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano niya pasasalamatan si Elena. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Rafael. Kailangan nating hanapin si Dr. Ramirez. Sagot ni Elena. Siya ang tanging makakapagpatunay sa mga kasalanan ni na Doña Consuelo at ni Samantha. Pero saan natin siya hahanapin? Tanong ni Rafael. Mayroon akong ideya. Sagot ni Elena. Sa kwaderno ni Maria, binanggit niya na si Dr. Ramirez ay may isang klinik sa probinsya. Kailangan nating pumunta roon at hanapin siya. Agad na naghanda si Rafael at si Elena para sa kanilang paglalakbay. Sumama sa kanila si Mang Ben na handang tumulong sa anumang paraan na makakaya niya. Sumakay sila sa kotse at nagmaneho papunta sa probinsya. Ang paglalakbay ay mahaba at nakakapagod, ngunit hindi sila sumuko. Alam nilang malapit na nilang makamit ang hustisya para kay Maria. Pagdating nila sa probinsya, agad nilang hinanap ang klinik ni Dr. Ramirez. Ngunit pagdating nila doon, nadiskubre nilang sarado na ang klinik. Saan kaya natin hahanapin si Dr. Ramirez? Tanong ni Rafael. Tanungin natin ang mga tao rito. Sagot ni Elena. Sinimulan nilang tanungin ang mga tao sa paligid ng klinik. Sa wakas, may isang taong nagsabi sa kanila na si Dr. Ramirez ay matagal nang umalis sa probinsya. Saan siya nagpunta? Tanong ni Rafael. Hindi ko alam. Sagot ng tao. Pero sabi-sabi, pumunta raw siya sa ibang bansa. Naramdaman ni Rafael ang pagkadismaya. Mukhang mauubusan na sila ng pag-asa, ngunit hindi sumuko si Elena. Mayroon pa tayong isang huling baraha, sabi niya. Sa kwaderno ni Maria, may nakasulat na isang address sa Maynila. Puntahan natin iyon. Agad na bumalik si Rafael, si Elena at si Mang Ben sa Maynila. Pagdating nila doon, agad nilang pinuntahan ang address na nasa kwaderno ni Maria. Ang address ay tumutukoy sa isang lumang apartment building. Pagdating nila doon, tinanong nila ang caretaker kung nakikilala nito si Dr. Ramirez. Oo, sagot ng caretaker. Dito siya nakatira noon pero matagal na siyang umalis. Saan siya nagpunta? Tanong ni Rafael. Hindi ko alam. Sagot ng caretaker. Pero bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang kahon. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa taong maghahanap sa kanya. Kinuha ng caretaker ang kahon at ibinigay kay Rafael. Binuksan ni Rafael ang kahon at sa loob, nakita niya ang isang tape recorder. Pindot ni Rafael ang play button at isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Kung naririnig ninyo ito, ibig sabihin, patay na ako, sabi ng boses. Ako si Dr. Ramirez at may sasabihin akong katotohanan tungkol sa pamilya Valderrama. Si Maria Valderrama ay hindi namatay dahil sa sakit. Pinatay siya. Ang boses ni Dr. Ramirez sa tape recorder ay tila isang malamig na hangin na dumaloy sa buong silid. Sa loob ng lumang apartment building, nakatayo si Rafael, si Elena at si Mang Ben, nakikinig ng may pagkabigla sa mga salitang tumatagos sa kanilang mga puso. Inutusan ako ni Doña Consuelo na sabihin sa lahat na may sakit si Maria. Patuloy ng boses ni Dr. Ramirez. Binayaran niya ako ng malaking halaga para magsinungaling at dahil sa aking kasakiman, nakagawa ako ng isang malaking kasalanan. Totoo bang pinatay nila si Maria? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Oo,
Sagot ni Rafael. Ito ang matagal ko nang kinatatakutan. Paano nila nagawa iyon? Tanong ni Mang Ben. Si Samantha ang nagbigay ng lason kay Maria. Sagot ng boses ni Dr. Ramirez. Pinalagyan niya ito sa gamot ni Maria at dahan-dahan nitong pinatay ang katawan ng babae. Naramdaman ni Elena ang panlalamig. Hindi niya maisip kung gaano kalupit si Samantha. Meron pa akong isang bagay na dapat sabihin. Patuloy ng boses ni Dr. Ramirez. Si Rafael ay hindi alam ang tungkol sa plano ni na Doña Consuelo at ni Samantha. Biktima rin siya ng kanilang kasamaan. Nakahinga ng maluwag si Rafael. Sa wakas, napatunayan na rin na walang kasalanan sa pagkamatay ni Maria. Sana'y mapatawad ninyo ako, sabi ng boses ni Dr. Ramirez. Sana'y magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong mga puso. Natapos ang tape recorder at napuno ng katahimikan ang buong silid. Kailangan nating ibigay ang tape recorder sa pulisya, sabi ni Rafael. Ito ang magpapatunay sa kanilang mga kasalanan. Pero paano kung hindi tayo paniwalaan ng pulisya? Tanong ni Elena. Paano kung impluwensyahan ni Doña Consuelo ang mga awtoridad? Hindi ko hahayaan na mangyari iyon, sagot ni Rafael. Gagamitin ko ang lahat ng aking impluwensya para siguraduhing makakamit natin ang hustisya. Agad na dinala ni Rafael, ni Elena, at ni Mang Ben ang tape recorder sa pulisya. Ibinalita nila ang lahat ng kanilang nalaman at hiniling na imbestigahan ang pamilya Valderrama. Dahil sa bigat ng mga ebidensya, agad na naglunsad ng imbestigasyon ang pulisya. Inaresto nila si Doña Consuelo at si Samantha at kinasuhan ng pagpatay. Naging malaking balita ang kaso ng pamilya Valderrama. Ang buong bansa ay naghihintay sa resulta ng imbestigasyon. Sa wakas, matapos ang mahabang paglilitis, napatunayang nagkasala si Doña Consuelo at si Samantha. Hinatulan sila ng habambuhay na pagkabilanggo. Nakamit na rin ni Maria ang kanyang hustisya. Naramdaman ni Elena ang kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang nagawa niya ang tama. Salamat, Elena, sabi ni Rafael. Salamat sa pagtulong mo sa akin na makamit ang hustisya para kay Maria. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Elena. Ginawa ko lang ang nararapat. Ngumiti si Rafael. Alam ko, sabi niya. Alam kong isa kang mabuting tao. Tumingin si Liam kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Mahal kita, Elena, sabi ni Liam. Ikaw na ang mama ko ngayon. Naramdaman ni Elena ang kiliti sa kanyang puso. Sa wakas, natagpuan na rin niya ang kanyang tunay na pamilya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sabi ni Rafael kay Elena habang nakaupo sila sa hardin ng mansion. Lumipas na ang ilang buwan matapos makamit ang hustisya para kay Maria at ang mundo ay tila bumabalik na sa normal. Ngunit para kay Rafael, ang normal ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Matapos ang lahat ng kanyang napagdaanan, natutunan niyang pahalagahan ang mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay, ang pag-ibig, ang katapatan, at ang pamilya. Wala kang dapat ipagpasalamat, sagot ni Elena. Ginawa ko lang ang nararapat. Pero binago mo ang buhay ko, sabi ni Rafael. Tinuruan mo akong maging isang mas mabuting tao. Tinulungan mo akong makita ang katotohanan. Kaya mo na yun bago pa ako dumating, sagot ni Elena. Kailangan mo lang ng isang taong magpapaalala sa'yo. Ngumiti si Rafael. Siguro nga, sabi niya, pero hindi ko pa rin alam kung paano kita pasasalamatan. Alam ko ang isang paraan, sabi ni Elena. Ano yon? Tanong ni Rafael. Mahalin mo si Liam, sagot ni Elena. Ipakita mo sa kanya na karapat-dapat siyang mahalin at huwag mo na siyang pababayaan pa. Naramdaman ni Rafael ang kiliti sa kanyang puso. Iyon ang gusto niyang gawin sa buong buhay niya. Pangako ko, sabi ni Rafael, mamahalin ko si Liam nang higit pa sa kahit ano. Hindi ko na siya pababayaan pa. Nagyakap si Rafael at si Elena. Naramdaman nila ang isang malalim na koneksyon sa pagitan nila. Alam nilang sila ay nakatakdang magkasama. Lumipas ang mga araw
At patuloy na lumalalim ang pagmamahalan ni Rafael at ni Elena. Madalas silang magkasama, nag-uusap, nagtatawanan, at nagbabahagi ng kanilang mga pangarap. Napansin ni Liam ang pagbabago sa kanyang ama. Mas masaya na si Rafael, mas mapagmahal, at mas involved sa kanyang buhay. Nagpapasalamat si Liam kay Elena dahil binalik nito ang kanyang ama sa kanya. Isang araw, nagpasya si Rafael na mag-propose kay Elena. Dinala niya ito sa isang romantikong restaurant at doon, inilabas niya ang isang singsing. Elena, sabi ni Rafael, alam kong hindi ito ang paraan na gusto mong mangyari ang lahat. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Gusto kong makasama ka habang buhay. Tumulo ang mga luha ni Elena. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Rafael, sabi niya, mahal din kita. Higit pa sa kahit ano. Lumuhod si Rafael. Pakakasalan mo ba ako? Tanong niya. Tumango si Elena. Oo, sagot niya. Pakakasalan kita. Nagpalakpakan ng mga tao sa restaurant. Naramdaman ni Rafael at ni Elena ang matinding kaligayahan. Sa wakas, natagpuan na rin nila ang kanilang tunay na pag-ibig. Sa wakas, natagpuan na rin natin ang ating happy ending. Ang mga salitang yun ay nasambit ni Rafael habang nakatayo sila ni Elena sa harap ng altar. Handa nang magsumpaan ng kanilang pagmamahalan. Sa kanilang harapan, nakasuot ng puting tuksedo, nakatayo si Liam. Hawak ang mga singsing ng kasal. Ang seremonya ay simple, ngunit puno ng pag-ibig. Dumalo ang kanilang mga kaibigan at pamilya na nagagalak para sa kanilang kaligayahan. Naroon din si Mang Ben na nakangiti habang pinagmamasdan ng dalawa. Nang dumating ang oras para magpalitan ng mga panata, tumulo ang mga luha ni Rafael at ni Elena. Sa kanilang mga panata, ipinangako nilang mamahalin ang isa't isa sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kanilang huling hininga. Matapos magpalitan ng singsing, ibinigay ni Liam ang kanyang basbas. Lumapit siya sa kanyang ama at kay Elena at niyakap silang mahigpit. Mahal ko kayong dalawa, sabi ni Liam. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang masayang pamilya. Ngumiti si Rafael at si Elena kay Liam. Alam nilang sa wakas na kumpleto na ang kanilang pamilya. Matapos ang seremonya, nagkaroon ng isang masayang salo-salo sa hardin ng mansion. Nagkaroon ng mga tugtugan, sayawan at maraming pagkain. Ngunit higit sa lahat, nagkaroon ng pagmamahalan. Tiningnan ni Rafael si Elena na ngayon ay nakasuot ng kanyang puting damit, pangkasal. Hindi niya maisip na makakahanap siya ng ganoong kagandang babae. Mahal na mahal kita, sabi ni Rafael kay Elena. Mahal din kita, sagot ni Elena. Nagyakap si Rafael at si Elena at naghalikan. Naramdaman nila ang pag-ibig na pumupuno sa kanilang mga puso. Sa sandaling iyon, alam nilang magiging masaya sila habang buhay. Ilang taon ang lumipas at patuloy na lumalaki ang pamilya ni Rafael at ni Elena. Nagkaroon sila ng 2 pang anak, isang lalaki at isang babae. Si Liam ay naging isang responsableng kuya sa kanyang mga kapatid. Ang pamilya Valderrama ay nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Natutunan nilang patawarin ang kanilang mga sarili at natutunan nilang mahalin ang isa't isa. At sa huli, natuklasan nila na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi nakabase sa dugo, kundi sa pag-ibig at katapatan. Sa tuktok ng isang maliit na burol sa probinsya, kung saan nakatanim ang puntod ni Maria, nakatayo si Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng malakas na hangin, at ang kanyang damit ay sumasabay sa indak nito. Sa kanyang bisig, mahigpit niyang yakap ang isang sanggol. Ang kanyang ikatlong anak, isang batang babae na pinangalanan nilang Maria bilang pagpupugay sa kanyang kapatid. Sa kanyang tabi, nakatayo si Rafael, nakahawak sa kamay ni Liam na ngayoy isang binata na. Tinitingnan nila ang magandang tanawin sa kanilang harapan.
ang mga berdeng burol, ang asul na kalangitan, at ang mapayapang simoy ng hangin. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito, bulong ni Rafael. Hindi rin ako, sagot ni Elena. Pero natutunan ko na ang buhay ay puno ng mga sorpresa. At kung minsan, ang mga sorpresa ay nagiging mas maganda pa sa mga pangarap natin. Niyakap ni Rafael si Elena at si Liam. Mahal ko kayong lahat, sabi niya. Mahal din namin kayo, sagot ni Elena at ni Liam. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang kumpleto na ang kanilang pamilya. Biglang lumipad ang mga puting paru-paro sa paligid nila. Ito ay tila isang simbolo ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng bagong simula. Tumingin si Elena sa puntod ni Maria. Alam niyang kahit wala na ang kanyang kapatid, patuloy pa rin itong nabubuhay sa kanilang mga puso. Ate, bulong ni Elena, sa wakas, nakamit na rin natin ang ating kapayapaan. Sa wakas, nakamit na rin natin ang ating happy ending. At habang naglalakad palayo si Elena, si Rafael, si Liam, at ang kanilang mga anak, nalaman nilang ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi lamang sa dugo, kundi pati na rin sa pag-ibig, sa katapatan, at sa pagpapatawad. At sa huli, nalaman nilang ang halimuyak ng bukas ay mas matamis pa kaysa sa kahit anong pabango sa mundo.